Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So eto pong pag-uusapan natin mga kababayan, gaano nga ba katotoo na tinraidor ni Andrea Brillantes etong si Daniel Padilla para masira ang Katniel mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin kung gaano nga ba katotoo yung nakita din nating balita kanina na kung saan eto daw pong si Alden Richard ay tatablahin ng lahat para lamang matuloy yung pelikula nila nitong si Catherine Bernardo, yung part 2 ng Hello Love Goodbye mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap po dito sa ating bansa mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo mga kababayan at mabuhay po kayong lahat. So anyway, eto umpisahan na agad natin etong ating talakayan at etong ating topic. Eto na, may nakita tayong balita kanina galing dito sa Bandera mga kababayan. Yan po ay ipinasa sa atin ng ating kaibigan na si Tol Balais the Great. Ayan, mega love shoutout po sa inyo At special mention, mega love shoutout din kay Mama Jels De Vivara. Ayan, mega love shoutout na napakasarap. So anyway, umpisahan natin na itong ating talakayan sa inilabas na balita ng Bandera, Showbiz Chika Balita. Sabi dito, Daniel Padilla umiiyak. Sinubukan bumalik kay Catherine Bernardo sa ni Christopher Min. So galing po kay Nanay Christy etong pinagkuna ng balitang ito mga kababayan. Sabi pa dito, eto daw, nakarating sa columnistang si Christopher Min na sinusubukan pa raw ni Daniel Padilla na makipag-ayos kay Catherine Bernardo bago tuluyang nagtapos ang kanilang relasyon. Sabi pa dito, sa kanyang YouTube vlog na Showbiz Now na, kasama si Romel Chica at Wendell Alvarez, napag-usapan nila ang ilang detalye bago tuluyang maghiwalay ang dalawa. So ibig sabihin mga kababayan, nakikiusap at nagmamakaawa at umiiyak etong si Daniel Padilla dito kay Catherine Bernardo bago tuluyang nagwakas yung kanilang relasyon mga kababayan. Siguro ito yung mga panahon mga kababayan na talagang nagkahiwalay na itong si Catherine at saka po itong si Daniel. Ano po at pilit inaayos ni Daniel Padilla yung kanilang relasyon nitong si Catherine Bernardo pero ayaw na nga nitong si Catherine mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Base sa kwento ng source ni Christy, September raw nang umiiyak at sinusubukan bumalik ni Daniel sa kanyang long time girlfriend. Panimula ni Christy, meron akong source na nagkwento sa akin kung paano at bakit nagsabi si Catherine sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. Yan po yung pagkakasabi dyan. So yun pala mga kababayan, nagsimula pala pong mag-iiyak at magmakaawa itong si Daniel Padilla dito kay Catherine Bernardo. September pa pala po ito. Pero in-announce po nila yung kanilang breakup mga kababayan is November katapusan na mga kababayan. So sa madalit salita, sobrang tagal na nga nilang hiwalay. So sabi pa dito, basahin pa natin. Aniya tama raw ang kanilang timeline at August pa lang nang mapansin na mas nagiging komportable si Catherine sa pagsusuot ng damit na medyo kita na ang kanyang skin. Yan po yung sabi dyan. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak at bumabalik kay Catherine pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo dahil ang dami-dami ng nakakarating sa kanya mga kwento na ang iba ay dinidismiss niya sa kanyang isip at puso pero yung iba pinapahalagahan niya. Pagpapatuloy ni Christy, yan po yung sabi dyan mga kababayan. Sabi pa dito, eto daw, ilang beses nga raw na pabalik-balik si DJ kay Catherine upang suyuin at pakiusapan ito ngunit wala na nga raw. Wala na nga raw talaga mga kababayan. Yung mga panahong yon raw ay hindi aware ang mga magulang ni Catherine sa mga nangyayari sa kanila ni Daniel. So ibig sabihin, nung mga panahong bumabalik etong si Daniel dito kay Catherine mga kababayan at nakikiusap, wala pang idea yung mga magulang nitong si Catherine mga kababayan. Sa madalit salita, inilihim ni Catherine yung kanilang ugnayan or totoong status nila nitong si Daniel Padilla na wala na talaga at hiwalay na. Yan po yung pagkakasabi dyan. So sabi pa dito,
Eto, biruin nyo kung gaano katigas etong si Catherine. Saglip na humingi siya ng payo sa kanyang mga magulang at ipagtapat niya yung kanilang tunay na ugnayan nitong si Daniel Padilla, talaga mga kababayang inilihim na lamang po niya at sinarili niya nung mga panahong sobrang kainita ng kanilang paghiwalay. So sa madalit salita, hindi agad ipinaalam nitong si Catherine sa kanyang mga magulang. So sabi pa dito, basahin pa natin. Hindi nagsasabi si Catherine, napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain, laging malungkot tapos nakita ng mami na umiiyak. Nakarelate yung ina, may problema. Yan yung sabi dyan. Doon na bumigay si Catherine, first time na nagsabi sa kanyang ina sa nangyari sa kanila ni Daniel. Ganoon naman talaga di ba kapag meron tayong relasyon, pilit nating pinapaganda ang imahe. Best foot forward, ika nga, lahad pa ni Christy. Alam nyo mga kababayan, tunay nga ito kasi kung matatandaan nyo, I think kahit kayo naman, minsan di ba pagka may karelasyon kayo, na let's say mga kababayan, alam ninyo yung ugali or alam ninyo yung tunay na kinikilos niya, minsan sasabihin yung hindi. Minsan ipagtatanggol nyo pa nga kahit alam nyo ng mali kasi nga mahal. Mahal ninyo. Pero minsan talaga mga kababayan, hindi na rin po natin makakayana na ipagtanggol pa yung pagkakamali ng mga partners natin, lalo na pagka sumosobra na. At yun yung nangyari dito kina Catherine Bernardo na nung mga panahong una ipinagtatanggol ni Catherine at pilit pinapaganda ang imahe ni Daniel. Pero dahil nga sa sobrang sakit na ng nararamdaman itong si Catherine, sinabi niya na rin sa kanyang mga magulang yung tunay na status o nangyayari sa kanila nitong si Daniel Padilla na wala na nga talaga mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. At tuluyan nang naiyak ang dalaga sa kanyang ina at ikinuwento kung ano ang tunay na problema sa pagitan nila ng aktor. Ang daming nakakarating kasi kay Catherine tungkol kay Andrea Brillantes. Yung paglipat kasi ng kondo ni Daniel, matagal na yon, pero ang kwento nga, doon ay nagpunta si Blight, parang ganoon. Ang nangyari noon, save pa ni Christy, yan po yung sabi dyan. Nabanggit pa nga nila ang sinabi ng ex-boyfriend ni Andrea na si Richie Rivero kay Bea Bores matapos nitong mag-react sa kanyang pag-amin sa tunay na relasyon nila ni Leren May Bautista. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Sabi pa dito, kaya nakakalungkot na kinakailangan pang mag-suffer talaga ng mahabang panahon. Hanggat maaari binubuo niya siguro sa kanyang isip at puso yung pagsusumamo ni Daniel. Mahal niya chika pa ni Christy. Dagdag pa niya kapag minsan nga ginagawa ng lalaki, maaari pang maulit. Yan nga yung lagi kong sinasabi mga kababayan. Kaya nga sabi ko kung papatawarin ni Catherine Bernardo etong si Daniel Padilla, pwede naman. Pero yung tipong magkakabalikan agad mga kababayan, parang mag-isip muna ng 10 beses etong si Catherine kasi masasaktan lang ulit siya. Kasi biruin nyo to mga kababayan matagal na itong si Andrea at saka itong si Daniel na talagang may ugnayan at nagkikita daw. Di umano mga kababayan, I think 2021 pa. Yun yung pagkakasabi dun sa isang balita na nabasa natin na mamaya po ay babasahin natin. So kung gano'n nakatagal mga kababayan na nagkikita itong si Daniel at may ugnayan itong si Daniel at saka itong si Blight mga kababayan, ibig sabihin nun matagal nang niloloko ni Daniel Padilla itong si Catherine Bernardo. Wala tayong magagawa, ganun talaga mga kababayan. Kasi unang-una, kung makikita nyo, matagal na nag-suffer etong si Catherine Bernardo dito po kay Daniel Padilla. At minsan, gaya nga ng sabi ni Nanay Christy, matagal na minimitawi or binubuo sa isipan nitong si Catherine Bernardo mga kababayan or inaalala yung kanilang relasyon nitong si Daniel or yung pagsusumamo nitong si Daniel dahil nga mahal ni Catherine etong si Daniel Padilla. Pero pag paulit-ulit na naman kasi mga kababayan na nangyayari, yung pagtakbo ng kanilang relasyon na kung saan malalaman ni Catherine na may babae etong si Daniel or di kaya naman nalilink dito kay Andrea Brillantes, talagang kahit sino masasaktan ng sobra at hindi nakakayanin yun na magiging dahilan para bumitaw yung babae at maging matigas. Diba? Kaya para sa akin, tama lang yung desisyon nitong si Catherine Bernardo talaga na i-let go na muna itong si Daniel Padilla para sa ikabubuti ng kanyang karera at para sa ikabubuti ng kanyang sarili. Kasi unang-una, kung hindi niya magawa yung mga gusto niya, para saan pa at nagkarelasyon sila nitong si Daniel Padilla? Diba mga kababayan, ang alam ko kasi, kapag ka ikaw ay girlfriend at may karelasyon kang babae, susuportahan mo lahat ng gusto ng karelasyon mo. Pera na lamang doon sa panlalalaki at pag-gimik sa labas. Pero yung mga pagsusuot ng damit mga kababayan,
hayaan mo siya kung ano yung gusto niya. Kasi unang-una, ninanamnam niya yung pagiging single niya. Kasi pag naging nanay na yan, at pagka ikinasal na kayo, hindi na niya magagawa yung mga ganyang klase ng bagay. Kasi unang-una, pag nagkaanak kayo, talagang mapupokus na yung atensyon niyan sa pag-aalaga ng inyong anak at pag-aasikaso sa iyo. Kaya habang dalaga pa siya, hayaan mong gawin niya lahat ng mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Yun ang tunay na karelasyon, mga kababayan. Yun ang tunay na relationship na may support. Yun po yung gusto kong iparating sa inyo, lalo na sa mga fans ng Katniel. Kaya yung mga bumabati ko sa atin at sinasabi na bakit mas magaling pa daw tayo kay Kathryn, opinion ko lamang po yun, mga kababayan. Na kay Kathryn na lamang po kung susundin niya. Kasi unang-una, para talaga sa akin, deserve lang ni Kathryn na maging maayos yung kanyang sarili. Deserve lang ni Kathryn na ma-enjoy yung mga bagay na gusto niyang maranasan. Yun po yung para sa akin, mga kababayan, in my own opinion. Kaya ang komento ko po dyan, tama lang na iniwan niya muna etong si Daniel Padilla. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa article na nakita natin na ito, na kung saan ito daw pong si Daniel Padilla umiiyak at sinusubukang bumalik dito kay Kathryn Bernardo. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po yung opinion nyo po dito, kung dapat ba napatawarin pa ni Kathryn etong si Daniel at magkabalikan agad-agaran silang dalawa, or patawarin ni Kathryn etong si Daniel, mga kababayan, at yung usaping pagbabalikan pag-isipan muna nitong si Kathryn Bernardo. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po yung masasabi nyo po dyan. Ano po? So anyway, punta naman po tayo sa next topic po natin, na kung saan daw, mga kababayan, eto daw pong si Alden Richard handa daw pong ikansila or tablahin ang lahat para sa part 2 ng movie nila nitong si Kathryn Bernardo. So galing po yan sa Abante, TNT, tunay na tablodista. So sabi po dito, basahin po natin. Eto daw. Yan, handa raw tablahin ni Alden Richard ang lahat ng kanyang trabaho para sa inaabangang part 2 ng blockbuster film nila ni Kathryn Bernardo na Hello Love Goodbye. Ako po, ready naman po ako anytime. And yun, di naman ang sinabi ko kay Direk Cathy. Sabi ko, Direk, kapag gumawa ng part 2, ika-cancel ko muna ang mga schedule ko, sabi ni Alden. But then again, that's really up to Star Cinema, kasi sila naman yung producer and then own the rights of the movie. Aniya pa, yan po yung pagkakasabi ni Alden. Sa ngayon ay busy si Asian Multimedia Star sa pag-promote sa MMFF 2023 movie niya with Sharon Cuneta. Yan po yung sabi ni Alden, mga kababayan. Biruin nyo, ito kay Alden talaga walang problema yung part 2 ng Hello Love Goodbye. Kaya, mga kababayan, yung umaasa na magkaroon ng part 2 etong movie nitong si Kathryn at saka nitong si Alden Richard, malakas po talaga ang kutob ko na magkakaroon ng part 2 yan, lalo na at single na etong si Kathryn. Wala nang pipigil at wala nang magseselos kapag ginagawa nila ni Alden Richard yung pelikula na Hello Love Goodbye, at maipapakita nila ng mas matindi yung kanilang emosyon dun sa pelikula, mga kababayan. Unlike nung sa part 1 na kung saan ay sinundan pa ni Daniel Padilla etong si Kathryn para lamang po tingnan yung ginagawa nilang trabaho nitong si Alden Richard. At diba, kung matatandaan nyo, habang ginagawa yung part 1 ng Hello Love Goodbye, may mga balita pang lumabas, mga kababayan, na etong si Daniel Padilla ay nagseselos pa dito kay Alden. Kaya kung ikaw gumagawa ng pelikula with Kathryn nung mga panahong yon, ay talagang medyo may ilangkat, hindi mo maipapakita yung best at galing mo pagdating sa pag-arte. Pero ngayon, since single na etong si Kathryn Bernardo at ganun din naman etong si Alden Richard, mga kababayan, malaki ang posibilidad na maganda yung kakalabasan kung sakasakali na matuloy yung part 2 ng Hello Love Goodbye. Mas magiging matindi yung pag-acting ni Kathryn Bernardo, ganun din etong si Daniel Padilla, kasi nga parehas na po silang single. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa paghahanda ni Alden Richard kung sakasakali na magkaroon po ng part 2 etong Hello Love Goodbye, mga kababayan, nila ni Kathryn Bernardo? Naniniwala ba kayo na magkakaroon nito ng part 2? So comment below na lamang, mga kababayan, kung ano po yung opinion nyo po hingil po dyan. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Yan, etong nakita po nating balita, mga kababayan, din, na kung saan sinasabi po dito na Kathryn nandidiri na kay Daniel Padilla. Ito pong balitang ito ay galing po at isinulat ng Abante TNT, tunay na tablodista. Kanila po yan, hindi po yan natin babasahin, lamang po natin. Anyway, yan po yung source natin ngayon. So sabi po dito, mga kababayan, yan,
parang nandidiri na raw si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Sa showbiz na una, napagtsikahan ni na Christopher Min, Romel Chica at Wendell Alvarez ang 2 beses na pagkikita ni na Catherine at Daniel. Unay sa Christmas special ng ABS-CBN at sumunod sa Asia's Artist Award or etong AAA sa Philippine Arena. Kayong dalawa ba naniniwala na parang nandidiri na si Catherine Bernardo kay Daniel, ani ni Christy? Sabi pa dito, sa ni Wendell, parang nandidiri na nga raw si Catherine kay Daniel dahil nung nag-perform ang dalawa sa Christmas special ay tila umiwas umano ang aktres sa paglapit ni Daniel. Parang diring-diri siya roon kay Daniel, wika ni Wendell. Sabi pa dito, sad naman ni Romel, sa ganap ng Katniel sa AAA, kitang-kita ang pag-iwas, talagang malalang pag-iwas. Yan po yung sabi dyan. Dagdag naman ni Christy, binigyan ng jacket, hindi lang makatanggi si Catherine kasi napakaganda ng gesture, pero kitang-kita mo pati upuan ganun din iniiwas, kunwari hinahawakan sa bewang, ganon. Yan po yung sabi dito ni Nanay Christy at saka ni na Kuya Romel Chica at Kuya Wendell Alvarez. Para sa akin mga kababayan, kung totoo man itong balita na lumabas, talagang kahit sino mandidiri naman, lalo na etong si Daniel Padilla, napakaraming naging babae. At alam ko naman mga kababayan, kahit kayo naman, yung mga babae dyan, pag nalaman ninyo na yung inyong mga kapareha maraming mga babaeng nagalaw or di kaya naman nailing sa iba't ibang babae, kahit kayo mandidiri rin. Ang sa akin, sana naman magkasundo pa rin talaga itong si Daniel Padilla at saka itong si Catherine Bernardo. Kahit yung pagkakasundo man lang nila mga kababayan at maging magka-love team ulit sila kahit wala ng relasyon, para sa akin mas maganda na mangyari yon kaysa yung mababalik pa yung kanilang relationship na kung tutuusin may lamat na mga kababayan, talagang may hirapan sila na ibalik yan. Lalo na itong si Catherine Bernardo ngayon, talagang pinipilit baguhin ang kanyang sarili. At ngayon ay nakapokus na mga kababayan sa pagpapalago ng kanyang karera. So para sa akin, mahihirapan na itong si Daniel Padilla na makabalik dito kay Catherine. Yun po yung opinion ko dyan. So comment below na lamang mga kababayan kung tunay nga ba na nandidire itong si Catherine Bernardo dito kay Daniel Padilla. Comment below na lamang po kung ano po yung opinion po ninyo at masasabi po ninyo dito. So punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita natin. Eto, patanong to bakit ko nasabi na tinraidor nga ba ni Andrea Brillantes etong si Daniel Padilla na naging dahilan para masira po etong Katniel mga kababayan? Kasi kung totoo man po etong balitang ito, grabe naman yung ginawa ni Andrea. Hindi na siya nasiyahan na napansin siya nitong si Daniel Padilla at nagkaroon pa ng ugnayan with Daniel. Yun po yung para sa akin yung opinion ko dito. Kasi sabi po dito mga kababayan ng Tipamor, ayan, sabi dito, basahin po natin. Ayon sa umano'y trusted source ng entertainment website na PepPH, mismong si Andrea Brillantes daw ang lumapit at nag-confess kay Catherine Bernardo ng tungkol sa naging ugnayan nila ni Daniel Padilla. Biruin nyo kung gaano katindi etong si Andrea. Eto, kung totoo man po itong balitang ito talagang intention po niya na masira talaga ang Katniel. Kasi unang-una, nakipag-ugnayan na nga siya dito kay Daniel Padilla. Talagang siya pa yung naglakas ng loob na magsabi kay Catherine. Ganun po katindi. Ikaw na nga yung masasabing ng agaw, ikaw pa yung ano. Kung totoo man itong balitang ito mga kababayan, siya pa yung naglakas ng loob na talagang pumunta kay Catherine at magsabi at aminin yung kanilang relasyon. So anyway, basahin po natin itong nilalaman ng quote na ito. Kasi ang sabi dito, ayon pa rin sa trusted source, si Andrea ang nag-reach out. Tinawagan daw ni Andrea si Catherine sa kanyang telepono at sinabing gusto niyang makausap si Catherine in person. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Kung totoo man po ito, sabi pa dito, pinagbigyan ni Catherine, sabi ng unang source. Madaling araw na at lasing daw si Andrea nang magtungo sa office studio ni Catherine sa Quezon City. Biruin niyo mga kababayan. Eto, kung tunay man ito napakatindi ni Andrea. Nakipag-ugnayan na nga siya kay Daniel. Tapos nakipag-usap pa siya kay Catherine at inamin pa yung tungkol sa ugnayan nila nitong si Daniel Padilla mga kababayan. At hindi lang yon, madaling araw pa nung nagpunta sa office nitong si Catherine Bernardo, etong si Andrea dito sa Quezon City, nang wala sa katinuan, nakainom. Ganon po katindi. Ito ba ay trabaho ng isang influencer, ng isang artista
na pinapanood ng napakaraming bata. Eto, patanong lang naman po mga kababayan kung tunay man po ito. Grabe naman. Etong si Andrea, hindi pa ba siya nasiyahan na nagkaroon sila ng ugnayan di umano nitong si Daniel Padilla at mismong siya pa yung naglaglag at nagtraidor di umano dito kay Daniel. Kung tunay man po etong balitang ito, napakagrabe naman ni Andrea. Kasi sabi pa dito, basahin pa natin. Lakihan ko pa. Yan. Pagpapatuloy ng unang source, nagtagpo ang dalawa sa bahay ni Daniel noong November 2021 kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng ina ng aktor na si Carla Estrada. Sabi pa dito, magkatabing properties ang lugar ng mag-inang Daniel at Carla, ngunit magkahiwalay ang kanilang mga bahay at hindi raw alam ni Carla ang pagtatagpo ni na Daniel at Andrea. Biruin nyo kung gaano katindi. Hindi daw alam nung nanay mga kababayan. Sa akin naman, minsan talaga hindi natin pwedeng isisi sa magulang kasi unang-una talagang hindi alam ni Carla Estrada kung ano yung ginagawa ng kanyang anak dahil hindi naman minuto kasama ni Carla Estrada. So ngayon, malaki talaga ang posibilidad na mangyari po ito. Etong pagtatagpo nitong si Daniel at saka nitong si Andrea. Biruin nyo mga kababayan, November 21. Ayan yung sabi dito, nagkatagpo ang dalawa sa bahay ni Daniel noong November 2021. Ganun po katagal. Ibig sabihin, noon pa man mga kababayan, talagang nagkikita na. Para sa akin po, kung tunay man etong balitang ito. Grabe naman. Kasi sabi pa dito, basahin pa natin, ayan. Nang magkita sila ni Catherine, pinabasa rin ni Andrea kay Catherine ang palitan nila ni Daniel ng messages sa cellphone. Ayon pa rin sa unang source, nang magkaroon ng ugnayan si Daniel at Andrea Nobyembre ng 2021, taong 2021. Ganun po katagal. Kung totoo man po ito ganun po katagal na niloko ni Daniel Padilla etong si Catherine. Grabe mga kababayan, kung tunay man etong balitang ito, dapat nga wag nang balikan ni Catherine Bernardo etong si Daniel Padilla. Kasi biruin nyo kung gaano katagal, 2021 nagsimula na lokohin mga kababayan ni Daniel Padilla at nakipag-ugnayan siya dito kay Andrea. Diba? 2021 pa niloloko ni Daniel etong si Catherine, kung tunay man po etong balitang ito. Kasi sabi pa dito, nasa cool-off period sina Andrea at Seth dahil sa away magkasintahan. Isang beses lamang at hindi na naulit ang tagpuan ni na Daniel at Andrea. Paglilinaw ng unang source, yan po yung sabi dyan. Kung totoo man po ito mga kababayan, grabe naman. Napakatindi mo talaga, Andrea. Pinansin ka na nga ni Daniel Padilla, nakipag-ugnayan na nga sa iyo, tapos kung tunay man ito, nilaglag mo pa. Sa madalit salita mga kababayan, tinrider pa ni Andrea di umano etong si Daniel Padilla, kung tunay man po ito. Kasi biruin nyo, gawain ba ng matinong babae ito? Eto, kung tunay man po ito gawain ba ng matinong babae na pupunta ka sa bahay ng naka-flirt mo or di kaya naman nakaugnayan mo, tapos ipababasa mo yung convo ninyo ng dun sa girlfriend nitong naging boyfriend mo? Aba naman, katindi mo. Grabe mga kababayan, ito kung tunay man po itong balitang ito, napakatindi naman po. So anyway, ituloy po natin itong balitang ito dito sa nakita din natin na report po galing dito sa PEP ata ito mga kababayan. Wait lang. Galing pala sa News 5 Everywhere. Ipagpatuloy natin mga kababayan na itong balita dito sa nakita nating balita. Galing po dito sa News 5 Everywhere. Ano po, bago po natin ituloy yung pagre-reaction dun sa balitang nabasa natin kanina, kung tunay man yon, Andrea, napakatindi mo. Talagang dapat hindi kinukonsinte yung ganyang klase ng gawain. Kasi unang-una, nakakasira ka ng relasyon kung tunay man po ito. Kasi mga kababayan, kung November 2021 pa nagkaroon ng ugnayan na itong si Daniel at saka itong si Andrea, mga kababayan, ibig sabihin nun, matagal na nilang iniiputan sa ulo etong si Catherine Bernardo. Sobrang sakit nun. Mga kababayan, sobrang sakit po nun. So anyway, eto, pakinggan po natin itong balita ng News 5 Everywhere patungkol po dito sa isyong ito. So i-play na po natin, i-credit po natin sa kanila po yan Hot topic na naman ang Katniel dahil sa ulat na umamin daw si Andrea Brillantes na nagkita sila ni DJ.
Sa exclusive report ng PEP, ito raw ang nag-udyok kay Catherine para makipaghiwalay kay Daniel. Ayon sa mga hindi pa So ibig sabihin mga kababayan, ang talagang sanhi ng hiwalayan or totoong dahilan ng hiwalayang Catherine at Daniel Padilla or etong Katniel mga kababayan, walang iba kung hindi etong si Andrea Brillantes. Eto, ibinalita na po ng News 5 everywhere. Ibig sabihin nun mga kababayan, si Andrea po talaga. Dahil unang-una, gaya nga na nabasa natin kanina, talagang si Andrea yung nag-traidor di umano dito kay Daniel kasi ipinabasa niya yung messages dito kay Catherine. Di ba mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung ganong klaseng galawan, katraidoran po yun. Di ba? So ipagpatuloy pa natin. Lanang resources ng PEP, si Andrea mismo ang nag-reach out kay Kat at nagbulgar na palihim silang nagkita ni DJ. 2021 pa raw na magkita sina Daniel at Andrea. Bukod dyan, pinabasa rin daw ni Andrea kay Kat ang ilang conversation nila ng aktor. Giit ng PEP, dahil dito, nasira ng tuluyan ang relasyong Katniel, quote-unquote. Hindi malinaw kung kailan mismo nag-break ang Katniel, pero sa report ng PEP, hiwalay na umano ang Katniel nang dumalo sila sa ABS-CBN Ball last September 30. Dahil sa report na yan, nag-trending na naman ang Katniel at pati ang IG username ni Andrea na Blight, wala pang komento dito sina Catherine, Andrea at Daniel. Antindi mo talaga, Andrea! Hindi lang yung tungkol sa usaping chupagete, pati pala din dito, trending ka din. Sa totoo lang mga kababayan ako sinasabi ko lang naman yung totoo kasi unang-una, siguro kaya nagagawa ni Andrea yung mga ganitong klase ng bagay, hindi niya pa alam yung kanyang mga pinaggagawa kasi nga bata pa po siya at hindi niya pa alam yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. Mga kababayan, kaya ang ginagawa niya talagang nakikipagrelasyon siya dun sa either na may karelasyon or di kaya naman mga kababayan kagagaling lang sa breakup, sinasalo niya. Diba kasi kung matatandaan ninyo, may lumabas ng balita noong mga nakaraang araw patungkol do sa Chupageti, yung subuan nitong si Blight at saka nitong si Elijah Canlas. At ngayon mga kababayan, may lumabas na naman balita na kung saan parang ang dating sa publiko tinraidor nitong si Andrea etong si Daniel Padilla. So para malinis yung kanyang pangalan dito kay Catherine, inilaglag niya si Daniel. Ganun po katindi mga kababayan. Kaya nga para sa akin mga kababayan, talagang sobrang lupit nitong si Andrea. Talagang ang target niya na masira mga kababayan, di umano yung mga relasyon na matitibay. Biruin nyo 11 years nang dahil lamang sa ginawa ni Andrea, wasak agad. Sira agad yung 11 years na ipinundar ng Katniel. Ganun po katindi. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit yung mga fans ng Katniel galit na galit po dito kay Andrea. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Mga kapatid, Jania Lipon po. So yan mga kababayan, maliwanag naman po, binalita ng News 5 everywhere yung patungkol dito sa paglaglag ni Andrea dito kay Daniel Padilla. So dugtungan pa natin yan ang another balita na nakita po natin galing dito sa Energy FM 106.7 mga kababayan. Kasi ang sabi dito, Andrea Brillantes umamin kay Catherine Bernardo. Yan po yung pagkakasabi dyan. I-credit po natin yan dito sa Energy FM 106.7. Kanila po yung video, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Energy FM 106.7, mag-subscribe na po kayo dito. Ano po? So anyway, i-play na po natin. Okay, ang chika kahapon ay may kumakalat kang balita na si Andrea Brillantes ay lasing na nagpunta sa opisina nitong si Catherine Bernardo dito sa Quezon City. Di ba biruin nyo pumunta sa opisina ni Catherine Bernardo nang nakainom? Anong tawag doon? Walang respeto. Dahil unang-una, kung talagang matapang ka at kung talagang may paninindigan ka at hindi mo naman talaga ginawa yon, at ikaw yung let's say papalabasin mo na naman biktima ka,
dapat hindi ka napunta ng nakainom. Dapat kung makikipag-usap ka kay Katrin, kasi si Katrin naman maayos ka usap, dapat nung pumunta ka doon, inayos mo muna yung sarili mo. Hindi yung pupunta ka ng madaling araw tapos nakainom ka pa. Kung totoo man etong balitang ito. Kaya yung mga fans ni Andrea na nagko-comment sa atin ng kung ano-ano, dapat kinokorek nyo din yung iniidolo po ninyo. Kasi unang-una mga kababayan, anong klaseng galawan yon? Pupunta ka ng nakainom, lango sa alak, tapos madaling araw sa opisina nitong si Katrin para lang makipag-usap. Yun ba yung paraan ng pakikipag-usap nitong si Andrea? Nakainom! Kamakailan lamang upang umamin na meron nga silang naging ugnayan nitong si Daniel Padilla. Nakakaloka! Ano ba yan? Ayon nga sa ating source, para namang hindi magugustuhan niya ng PIDEA. Source. Hindi ka nagtitintang right. So eto na nga. Ang chika nga ng ating source, itong si Andrea Brillantes nga, ay nagpunta dito kay Catherine Bernardo upang nang sa ganun ay aminin daw di umano ang naging ugnayan nila nitong si Daniel Padilla. Ayon din sa ating source, lasing na lasing daw na nagpunta ito kamakailan. Ayan, bago pumutok ang lahat-lahat, bago maghiwalay. 'Di ba? So ngayon, eto na rin yung masasabi nating isang matibay na basihan kung bakit talaga naghiwalay etong Katniel. Wala nang ibang dahilan mga kababayan tayong nakikita kung hindi etong ginawang ito nitong si Andrea. Kasi unang-una, biruin mo ikaw naging karelasyon ng matagal ko ng boyfriend tapos pupunta ka dito para ipabasa yung kawalang hiyaan ng boyfriend ko. Ang sakit nun. Biruin nyo kung gaano katindi yung pinagtiisan nitong si Katrin. Pumunta si Andrea ng nakainom, lango sa alak, madaling araw sa opisina ni Katrin para lamang ipakita yung mga messages na makakapagdulot ng matinding emosyon dito kay Catherine Bernardo. Pero hinarap pa rin nitong si Catherine, nitong si Andrea at binasa yung mga messages nitong si Daniel Padilla. Grabe kung gaano katindi ang ginawa nitong si Andrea. Talagang ibinaon niya ng matindi sa kahihiyan etong si Daniel Padilla mga kababayan. Ganon po kalupit ang ginawa ni Andrea kay Daniel. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Andrea Brillantes at umamin nga ito kay kay Catherine Bernardo na nagkaroon sila ng ugnayan ni Daniel Padilla. At ang lahat ay nagsimula daw di umano nitong last birthday daw ng kanyang ina, ng nanay nitong si Daniel Padilla na si Carla Estrada last November 2021. Hindi matukoy na dahilan bakit nandoon itong si Andrea Brillantes di umano. Grabe. So ang mga netizen may i-judge kaagad ang chika nila baka daw kinukonsente nitong si Ma'am si Carla. Pero no, dahil hindi daw di umano alam din nitong si Ma'am si Carla na nandun si Andrea sa bahay ni Daniel. Sa mga pangga natin na hindi nakakaalam, nasa iisang compound lang itong bahay ni Ma'am si Carla at saka ni Daniel, magkatabi lamang. As in ang kulang na lang yata nila ay connecting door. 'Di ba? So yun na nga ang chika. Imposible namang hindi makita ni Ma'am Carla Estrada etong si Andrea na pumupunta dito sa tinitirhan ni Daniel Padilla. Imposible naman. Pero anyway mga kababayan, paniwalain natin yung sarili natin na walang alam itong si Ma'am si Carla. Ganun na lang po. Ganun na lang mga kababayan. Pero para sa akin, sobra naman yung ginawa ni Daniel dito kay Catherine Bernardo. Kasi unang-una, biruin nyo nakakapunta-punta etong si Andrea dito sa bahay nitong si Daniel Padilla at alam din at nakikita ng magulang nitong si Daniel na napunta dun si Andrea. Pero mga kababayan, ng katuwiran nila, isang beses lang naman daw nangyari yun. Parang ganon. So ibig sabihin mga kababayan, kung etong si Daniel Padilla at saka itong si Andrea Brillantes November 2021 pa mayroong ugnayan, ibig sabihin marami na ring beses na may nangyari dyan sa dalawa. Talagang pandidirihan nga yan ni Catherine. Siguro din mga kababayan, yan din po yung dahilan kung bakit naghiwalay etong si Seth at saka po itong si Andrea. At yan din ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay at umayaw etong si Richie Rivero dito kay Andrea. Dahil nalaman siguro na etong si Daniel Padilla at saka itong si Andrea talagang matagal nang magkarelasyon. Parang ganon.
Grabe naman mga kababayan si Andrea kung tunay man po ito ha. May relasyon po sila nitong si Daniel noong November 2021. Tapos may karelasyon po siya mga kababayan na si Richie Rivero. Paano niya napapagsabay yung dalawa? Tapos may Elijah Canlas pa. So anyway mga kababayan, comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan, grabe naman. Nalasing daw di umanong tumawag itong si Andrea Brillantes dito kay Catherine Bernardo at chinika daw niya na ate baka pwede kita makausap chuchu. So nagkita daw itong si Andrea Brillantes at inamin mismo niya dito daw kay Catherine Bernardo na may ugnayan sila ni Daniel Padilla. Grabe no? Ipinabasa din di umano nitong si Andrea Brillantes dito kay Catherine Bernardo ang kanila naging palitan ng chika nitong si Daniel Padilla, ang kanila mga landian. Ay, landian. Parang yung kilala ko napakalandi. So malayo na siya sa atiyan. Charing. Hoy! Eto na nga. Yun na nga ang chika for today's video. Pinabasa daw ni itong si Andrea Brillantes yung chika. Landian nila ni Daniel Padilla. At eto nakakaloka, Bev. 'Di ba nagkaroon ng hiwalayan sa pagitan nitong si Andrea Brillantes at nitong si Seth Pedelin? Naalala mo ba 'yon, Bev? Naalala mo? Malaki din ang posibilidad na may alam po or may hawak na alas etong si Seth Pedelin. Kaya nga kung makikita ninyo, 'di ba may nagte-trending na video na kung saan nagpahiwatig, nagparinig etong si Seth Pedelin dito kay Andrea na basta daw kaliwete mga kababayan nangangaliwa. Ngayon sigurado mga kababayan na may alam din yang si Seth na yan sa ugnayan nitong si Andrea at saka nitong si Daniel. Yun po yung sa akin, yung opinion ko para dyan mga kababayan. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Ang nakakaloka at nakakagimbal na balita alam pala ni Seth Pedelin ang nangyari dito kay Daniel Padilla at dito daw kay Andrea Brillantes. Nalilito ako Grabe! Ayon sa ating source, naka-cool off daw di umano last 2021 itong si Seth Pedelin at saka si Andrea Brillantes nung mangyari yung pagpunta ni Andrea Brillantes sa bahay ni Daniel Padilla. Oh! Ibig sabihin baka mga kababayan noong November 2021 pa lamang may nangyari na kay Daniel at saka kay Andrea. Putek! Putek! Butang Pagpatuloy pa natin. So, nabuking nitong si Seth Pedelin matapos niya mabasa daw di umano yung palitan ng mensahe nitong si Daniel Padilla at saka ni Andrea Brillantes at agad-agad, Ma'am Shi, wala pa tumpik-tumpik, naghiwalay ang dalawa. Oh. Pero yun na nga ang chika, hindi pa rin natin sure kung totoo itong mga lumalabas sa mga balibalita na to. Sino ba naman tayo para mag-confirm? Chismosa lang din naman tayo, diba? Pero lagi natin tatandaan, walang usok kung walang apoy. Alright. Pero syempre mag-aabang-abang pa rin tayo kung anong kahihinat na ng mga balibalitang ito. Pero eto na nga, segwayhan ko na lang din. Lalong lumalala at lumalaki itong issue nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine Bernardo. Matapos nga, di ba, kung maalala nyo kahapon na pagtsikahan natin, matapos nga sagot-sagutin nitong si Alora Sasa, yung isang netizen tungkol doon sa pakikisaw-saw daw di umano niya dito sa pagitan or sa pagitan ng issue nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine Bernardo. Kasi nga mga kababayan, si Alora Sasa kasi may alam talaga yan. Kasi matalik na kaibigan po yan ni Catherine Bernardo. At yan bilang matalik na kaibigan ni Catherine, talagang i-defend po niya etong si Catherine. Talagang ipagtatanggol niya etong si Catherine sa mga panatiko ni Daniel at saka ni Andrea. Hindi niyan kukonsintihin etong si Daniel, lalo na at kaibigan niya yung nasaktan at sinaktan ni Daniel. Mga kababayan, kaya hindi natin masisisi etong si Alora Sasa kung bakit ganun po yung naging sagot niya. Kaya dun sa mga sumusuporta kay Daniel, huwag niyong mamasamain yung sinabi nitong si Alora Sasa. Yun po ay part lamang ng pagmamalasakit po niya sa kanyang matalik na kaibigan na sinaktan lang naman di umano nitong si Daniel Padilla. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin.
Di umano'y cloud chaser daw itong si Alora Sasa dahil nga may chika siya doon, may comment siya doon na kung alam mo lang kung anong nalalaman ko, baka hindi ka mag-comment ng ganyan earns. Ang sigaw ng sambayan ng Pilipino kay Alora, anong nalalaman mo? Bakit hindi mo lang i-chika, wag mo kaming binibitin? I-chika mo na dali. Ay, iba pala yon. Kasi mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka, bigla ang in-unfollow ni Alora Sasa etong si Blight at saka po itong si Daniel Padilla, tapos biglang nag-comment ng ganon or sumagot sa komento nung isang netizen, tapos ang sagot ganon pa. Mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka, ibig sabihin alam ni Sasa or nitong si Alora Sasa yung nangyayari kay Andrea at saka kay Daniel, kaya niya in-unfollow yon. Diba? Yun na yung pinakasagot na matindi doon. Kung marunong lang kayo mag-analyze, alam nyo na si Andrea talaga yung tunay na dahilan kung bakit nagkahiwalay etong Katniel, mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Papa OG Diaz pala yun. Baklitas pala tayo. Alora Sasa, ano nalalaman mo? Bakit hindi namin alam? Naku, nakakaloka. Kung totoo man itong napapabalita na nagpunta itong si Andrea Brillantes dito sa bahay ni Daniel Padilla at nagkaroon sila ng hindi natin alam kung sila ba ay nag-jack and poy. Nag-poy and jack. Oy! Naku, nakakaloka yan. At ang nakakaloka nun, yung chika na nagpunta mismo itong si Andrea Brillantes sa opisina nitong si Catherine Bernardo at nagkausap sila. Eto pa, Beb, may chika pa na di ba nung Star Magic Ball, hindi sila magkatabi ni Daniel? Hindi magkatabi si Catherine tsaka si Daniel. Beb, may chika sa atin yung source natin. Hiwalay na daw sila noon. Oy! Diba? Hiwalay na daw yung dalawa noon. Kaya pala hindi sila magkasama sa red carpet. I mean yung hindi sila yung kagaya ng dati. Diba na magkahawak, nagyayapusan. Diba? Nauuna ng konti si Catherine. Ay nako, hiwalay na daw sila noon, Beb. Kaya pala. Syempre hindi naman natin alam kung ano nangyari sa loob ng Star Magic Ball or ng ABS-CBN Ball, di ba? Kasi nga, di ba, bawal ang press, bawal ang media sa loob. Kung pwede man, syempre yung mga in-house nila, yung ABS-CBN News. Hindi natin alam kung sa loob ba ay nagyapusan ba ang Katniel. Hindi natin sure yan, Bev. Pero ang sure na sure natin ay maraming Katniel fan ngayon ang talaga naman nang gigigil sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga nalalaman nila. Diba? Nakakalungkot lang isipin na kung kailan naman na sila nagpaalaman at saka naman sila nagpalitan ng sweet messages tungkol dun sa kanilang paghiwalay. Kasi aminin naman natin, kahit nawasak ang puso natin sa paghiwalay nila, masarap pa rin sa pakiramdam na parang in-honor mo yung ilang taong pinagsamahan nyo sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga message nila sa IG, di ba? So mga kababayan, maliwanag naman na talagang eto talaga si Andrea ang punot dulo ng lahat kung bakit naghiwalay etong Katniel. At sinasabi dito, pinaka hindi ko talaga nagustuhan dito nung pumunta si Andrea ng nakainom. Mga kababayan, dun sa opisina nitong si Catherine Bernardo, ganun po katindi, madaling araw pa. Para lamang ipagkalulo at traidorin etong si Daniel Padilla kung totoo man po etong mga balitang ito. Napakagrabe nitong si Andrea Brillantes. Talagang nangangailangan ito ng matinding gabay ng kanyang magulang, mga kababayan. Kasi itong kanyang ginagawa hindi talaga ito normal Kasi unang-una talagang hindi na siya nasiyahan dahil nagkaroon sila ng ugnayan itong si Daniel Padilla, sinira niya pa talaga ng tuluyan. Kasi itong ginawa niya dito, ibinaon niya sa matinding kahihiyan etong si Daniel Padilla, mga kababayan. Kung totoo man po etong balitang ito, napakagrabe at sobrang grabe talaga nito.
So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin ngayon? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo hingil dito sa pagpunta ni Andrea Brillantes nang nakainom dito sa opisina nitong si Catherine Bernardo ng madaling araw mga kababayan, para lamang po ipagkalulo itong si Daniel Padilla. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, maraming salamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng like dyan sa ating mga video, at maraming salamat sa isang katulad mo na hindi nakakalimutan mag-iwan ng iyong mga komento dahil binabasa po natin yan. At mas lalong maraming salamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo palagi. God bless po. Mabuhay po ang ibang mga Katniel fans. Thank you po sa walang sawang pagsuporta. At mabuhay din po sa mga supporter at community ng Tito Vic and Joey. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.